Good morning. Ato ang topic, Christ saved us and expects a transformed life. Medyo na kalabutan ni sa itong Bible study kanina. Mga hili na kutob sa pagto, transformed life. Nangante life ka, ang transform na usap. Tagay na kanina mga like experience na to, mga reklamo. Like, even before Yolanda, dito sa Asturias. Doon na yung sa kababae dito nga, yung sa mobile sa Church of Christ, kung ato mo-convert ang ilang mga anak. Ang problema, ilang mga anak, hindi ma-convert kay, hindi na mo itong Bible. Kaya nga naman, sige sila simpa dito, pero hinguli, balikaso ng mga anak. So, hindi na makita ang epekto sa Word of God, kailang i-adto pagsimba. And then, recently, natay number 4 na yung sa grabe kayo mga batasan, sa kibaw, ilibog siya, mga isa, ito yung ato, wala dinili tinoon. So, may grabe ko mga batasan, sila magigkanan, isa nagsigsimba. Of course, kasabot ng matala, kayo bang pastor, yung pasayas mo nila nga, ibuhat ang tanan ni Kristo dito sa cross. So, hindi ko matter ang naibuhat. Pero na natin itong topic, Christ saved us, hindi lang kahimon ng lisensya. Napakamatay sa Kristo, we can do anything you want or you like. Kaya, ga-expect siya ang transformed life. Okay, so atong outline is morning. So, of course, atong little introduction. First, atong item, I have 4 items here. Leave behind the works of the flesh. Next, immortalize the fruits of the Spirit. Then fine-tune your life with God's words. And then exemplify Christ's life to the world. And then introspection. So, muna ito tanaw. And I don't know kung ma-agree mo, at hindi mga things na hahatag. Ano yung mga biblical support for this? Dili ta naging nga, hibo-hibo taga ato, kung nga, muna mo kontra sa ilang itudlo. Na okay na, ibuhat ang tanan, mula ibiring ang atong mga binuhatan. Kaya, ako na ipakita ninyo natin mga verses to support this one. Na yung mga maragamay, mga prinsipyo, ganyan atong tanaw din, no? Ingon ni Paul, kita mga Christians, mga epistles or letters, from now, 2 Corinthians chapter 3, verses 2 to 3. You are our epistle, written in our hearts, known and read by all men. So kita ko ang mga sulat ni Apostol Pablo. Ang sulat sila kasing-kasing ko na known, nailan, o mabasa sa tanang tao. So sa ipasabutan na, meaning, ang atong mga maing pinuhatan, dapat makita sa tao, o mabasa niya. Clearly, you are an epistle of Christ, ministered by us, written not with ink, but by the Spirit of the living God. Not on tablets of stone, but on tablets of flesh, that is of the heart. So muna nga, as Christians, dapat at mapulos Ginoo nga nanas mo kasing-kasing. Ano yung nga, kung sinas ko kasing-kasing, muli mo guide nato. So, kung yanana mong galing, walay luna sa ato ginabuhi, nga mubuhatag sa kunsa, ay anyway, luwas na ta. Huwag na siya. Si Peter po, yung ina mga wives na ang husband nili pa Christians. And wives, in the same way, accept the authority of your husbands, so that even if some of them do not obey the word, they may be won over without a word by their wives' conduct. So makita na ito, emphasize po ni Peter ang wives' conduct. In other words, as Christians, we are different supposedly because we know the word of God. And kung hindi ito maminaw sa pulong sa Ginoo, pensahe mga God, namang i-tendency nga, kung yung tao nga, kalakasulti, wakas buhat. Diba? So, kung nga na, hindi sila madala o puro tasulti, wakas buhat. So, saan na ito ni pag-pain, paghimo anin, kung hindi na taging basayas na maghimo tagmain binuhatan. E di buhat na tayo ni Kristo sa cross. Wala birin lagi atong buhat. Pero wala na, makonflict na, kay mutullo aning nga partners, sama mutullo ko na ni just like atong grace na XSK kanina. So, wala lang ko ni comment atong Christian kakaroon, niya literon, kung wala nga dito siya. Atong na mag-discuss niya sa atong perseverance of the saints. Anyway, ano sa ako na sila ma-convert, without a word, when they see the purity and reverence of their lives. So, expected si Peter na Christians kinabuhi o pure na kinabuhi, na reverence, nagkahadlok, sana bang hindi basta-basta, magpataka na lang siyang kinabuhi. So, klaro kayo niya, Christ does not expect us to be someone na may kausapan. Kung sa tayo batasan before, naaragyan po karon. Kita Christians, we need to transform our lives according to God's words. Dire, sa 1 Peter 2, verse 9 to 10, manayong there, natin responsibility as Christians. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. So, kita mga Christians, kung pinili ka ng kaliwatan, harianon ng mga pare, kunya holy nation, so meaning lahi ta.
Okay? Lahi ta. His own special people. So that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Gini, nag-presentary sa atong pagbuhat of may binatan. Ano man, how can we proclaim the praises of Christ kung hindi na nakita ang Christ-like life sa ato? Diba? So, hindi nakita ang lahit na. So, napagdahil sa Ginoo. Okay. Nga, siguro, no? Sa una, once you were not a people, but are now the people of God, who have not obtained mercy, but now have obtained mercy. So, diya, makita ba nilang katawan at Ginoo gyapon karon, no? Or pareho gyapon sa una, hindi pa tayo sa Ginoo. So, ganun nga, 3 verses akong hatag sa introduction, napakita lang nga, dili tinuod nga by bearing ang atong pagbuhat ng sayo. So, isang ta, dili kay himo na itong lisensya ang kamatayon ni Kristo. Isang ta, aron ta, mausap. So, I hope natin kausaban sa itong kinabuhi since the time na nabaptize ta. Nagata na rin itong 4 items. Diyaan na ito ang works of the flesh. So, as Christians, we should no longer stay or live according to the old life that we have. So, for those who live according to the flesh, set their minds on the things of the flesh. But those who live according to the Spirit, set their minds on the things of the Spirit. Mga ba nasa itong mga minds karon? Mga butan ba Tuhanon or butan ba kalibutanon? Because before we became Christians, mga binato sa mind. Kalibutanon yung mga butan. So, it's according to the flesh. But once the Christian ata, so God does not expect us to live according to the flesh, but according to the Spirit. To set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the Spirit is life and peace. So, muna yung ni Apostol Pablo. So, bisan pa si Pablo nagtudlo, si Bingli o katong mga restoration and so on, klaro gapon niya isulti dire. Now, we have to live according to the Spirit. So, klaro, hindi kay according to the flesh. So, klaro na diya. Dire, ano to, sunod po ni Apostol Pablo, put to death, therefore, whatever is in you is earthly. So, ang gusto ko niya, fornication, impurity, passion, evil desire, greed, which is idolatry. So, kanang greed ka na, di pasayos niya. Siguro, wala tao ba niya, basta nakatawa ko kagawas ano, no? Evil desire, basta dapat yung mga evil desire po, no? At mga pamigog and so on. So, kana dapat kung as Christians, wala na. Diba? On account of this, the wrath of God is coming on those who are disobedient. So, kung di kita mutuman the wrath of God is still coming. Yakisa man Christians man yung isulatan na daan. Diba? Put to death, meaning you. And you put to death. So, mga Christians na isulatan dito sa Torah. So, klaro kayo mga eksona, no, nga, as Christians, we live behind the works of the flesh. Dili na ito pwedeng balikan. So, balikan mo ta. And of course, dili na siya one time nga, mabihaan na ito tanan. So, muna ako na-emphasize nga, the church never encourage you to do mga pati na butang. Ato din nag-emphasize. Also, I hope they did not blame not of church for something else. So, there is 7. These are the ways you also once followed when you were living that life. So, makita na ito, no? So, natay previous life, nadiligid siya uyon sa kabutos, Pag na-Christian na ta, biyaan na siya. Something about things of the past. So, ato yung i-follow sa una, karoon dili na. But now, you must get rid of all such things. Anger, wrath, malice, slander, abusive language from your mouth. So, kana, taga-puta ka igo si Juan, no? Ipata ka, get over ang itanan. So, ayaw, as Christians, by and by, mawagtan na sa ato. 9, do not lie. Okay, simple na rin Hindi pag-apot pag-get over ang mga Christians, no? Do not lie to one another, seeing that you have stripped off the old self with its practices. So, again, expected yun, no? As Christians, ato nang ibiyahan atong mga old self. Uban sa mga atong ipanabuhat sa una. When you have to live behind the works of the flesh. And have clothed yourselves with that new self, which is being renewed in knowledge according to the image of the Creator. So, ang atong panata, ang i-express na ma-transform atong kinabuhi, ngadto sa katong image ni Christ. So, at this time, atong mahunaon kung nabay transformation. Ang atong mga gawin sa una, nabay kausaban. Kung wala pa, sundin na. Kung na-overcome na nimo, mas mayo, i-maintain. Pero, kung sa mga works of the flesh, ibigyan. Kaya wala'y pulos. Now, the works of the flesh are obvious.
fornication, impurity, licentiousness. So, kana, sige, tag-mention na ni, o bang Bible teachers gamit ani, pero they are making the death of Christ as a license. Ibuhat ako ng tanan. So, kung licentiousness, pili na pwede. Idolatry, sorcery, enmities, strife, jealousy, anger, quarrels, dissensions, factions, o pagkakaghana. Kung may works of the flesh, sometimes wala na nato. But as Christians, ato ni siyang tangtangon. Envy, drunkenness, carousing, and things like this. I'm warning you, as I warned you before, those who do such things will not inherit the kingdom of God. So, asam na ninyo niya nagbuhat at tanang sa Ginoo. Pagka nabili mo count ang atong good deeds. Klaro ko kayo na diya, kung buhat pa ano eh. Gusto lang ganing pasuya ka, kay nasya, wala ko, isa pa, kaya mga away-away, suko, lagay na kayo diya. Kasi matutuo pa tag mga, kung sa pa diya, malad ba, ano, wala sa ato. Hindi mabutangan yun diya, hindi maka-inherit sa kingdom of God. So dapat, as Christians, we should leave these works of the flesh behind. Pero, muna niya, ganong kinalatang transform, so I urge you, therefore, brothers, by the mercies of God, to offer your bodies as a living sacrifice. So, ako na nabalik-balik, atong lawas to you for as living sacrifice. Buhi ka sacrifice. Holy, inilahi, and pleasing to God, your spiritual worship. Do not conform yourselves to this age, but be transformed by the renewal of your mind, that you may discern what is the will of God, what is good and pleasing and perfect. So, kaling word transform rin sa gitna ng word metamorphosis. Diba, kita na, before ka manindot ng butterfly, kaya diyan nga batik ng itsura. Pero, hiyaan na ito, batik itsura, higawas pa nga, supposedly, like a butterfly. So, hindi necessarily mag-stop ni mula yung atong gay pa rin gamutan. Nagbayan-bay, mawala. Kaya, kumita na sa atong previous pong studies, kaya nga train up a child in the way that they should go, to this all, he will not depart from it. So kung kita na-train ka sa batik, listen yun na, yan. But as Christians, we should leave behind ka na siya. Because, hindi ka inherit sa kingdom of God. So that's the first item. Next, immortalize the fruits of the Spirit. So, sa mga pasabot, immortalize. So, magpabilin. Okay, immortal, magduway kamatayon. Kung nakita na nimo diha sa imong kinabuhi, dapat mulinger na pila ka tuig ka pero hinduman pas mga tao ang fruits of the Spirit na nasa imong kinabuhi. Kung sa mga fruits of the Spirit, ato na siya mabantayan. By contrast, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, generosity, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against such things. So, hindi kong mention rin. Makita na ba kami nato sa atong isip na tao karon? Kung di makita nato, we cannot immortalize this. Diba? Kung immortalize mo, bulas din siya, mapakita. Kasi pila nakakatuig, ginunduman, pagka-buta na ito niya, pagka-maayo ito niya, pagka-kain niya, pagka-gentle niya, pagka-mapailupo niya. Yung mga butanga dapat mulas na siya. Bisag wala na ta, people should remember that. And we cannot do this kung hindi na ito matinarong, kaya anyway, buhat na ito lang sa Ginoo. Diba? So, klaro kayo din nga, lahig yun ang itudlo sa uban. So, klaro niya, ato ni siyang i-master, kaya hindi walay balaong kumukontra nga. And next, and those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passion and desires. So, muna nag-expect yapon. Makita no, ang mga passions desires kung mag-crucify po nato sa diyan baptized na. So, muna nga, kung karon nagpabilin paghihapon na siya, ato yung panikamutan. Sa akin nga, lisod ka na siya buhapon, but we have to. Kaya mo na i-expect sa Ginoo nato. Ginuwas ta, aron na tayo chance ng malamit. At the same time, we produce this transformed life. Okay? Next, inunod ni Paul. So then, brothers and sisters, we are debtors not to the flesh, to live according to the flesh. So diyan, makita na ito nga, hindi ko nito magkinabuhin na according to the flesh. So, kung muna, may katong mga examples, sigig simba, nga po sa kwan, sigig pangaway, sigig pamalikas. Di ba? So, hindi ko siya according to the spirit, according to the flesh, nag-apon to. Wala nawa, sayo kita no, hindi na natin na siya ma-practice ato na piyaan because Christ expected us nga kung itong output supposedly. For if you live according to the flesh, you will die, but if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. So maganda put to death the deeds of the body. So muna mga question ka kung may picto,
O araw man makita ang effect sa pinapagsimba. Una nga, kita ang magpakita ng effect sa itong pagsimba para, bisag wala nata, kasi mahinduman pa nila ang itong mga fruits of the Spirit na tuwid na buhay. Okay? Next, sa kuhingang transformation, dili siya dali. But we can fine-tune our life with God's Word. So when you say fine-tuning, sige kang nag-improve. As we study God's Word, at we apply it, and eventually reflect sa image ni Christ. So na ato i-fine-tune. Okay? Kasi all Scripture is inspired by God and is useful for teaching. So ang Bible sa tutulong sa ato. Kasi ito matunan, ato gamiton as reproof. Pag-usap na ito, pag-correct sa atong mga sayok. Ang pagbadlong na ito, and correction and training in righteousness. So makita na ito nga magbansay-bantay sa ito pagka matarong. Ano daw? So that everyone who belongs to God may be proficient, equipped for every good work. So i-expect ang ginawa nga mag-produce na good works. Wala ang isang expect nga okay na, nasave na siya. Pero kayo, gitagaan ng scriptures aron magamit sa atong pagtutlo, sa pagbatlong, sa paghatag o correction o pagpatutok diha sa pagkamatarong. Kunya katong iya sa Ginoo, ito naminaw sa pulong Ginoo, sangkap siya sa tanang may buhat. Unang uban, usog kayo mag-quote of verse 16, di sila mag-quote of verse 17, because it contradicts their teaching na may appeal ang good works. Again, the Bible, the scripture was given so that kita mag-produce of every good work. So muna nga, susunapin yun na kayo wala transformation sa atong kinabuhi. I hope as Christians, atong kinabuhi, tatag-adlaw, nagkakausap. So sa itong mga habits sa unang din tayo, kamutan na ito. Hindi mo siya parang makuha na ito over time, but makuha na ito by fine-tuning. Sige tag-usap, hihinay, according to what we studied sa words of God. So ito sa rin palandaan, keep these words that I am commanding you today in your heart. Recite them to your children and talk about them when you are at home and when you are away. When you lie down and when you rise. So kita na ito rin nga, tinanglan ta nga ang disciples ginawa ito when isulti sa itong mga anak. Maglakaw man, or nasbalay, or layo, and so on. Lie down and you rise. Dapat na anak. Actually, wala pinat ng mabuhat. Bind them as a sign on your hand. Fix them as an emblem on your forehead. So makita na ito ang word of God mo, kung ito i-follow, magawa siyang emblem. Nindot mo na siya term emblem, di ba? And write them on the doorpost of your house and on your gates. So, ipabuhat kinas ginawa sa una. So kaya words of God muna, kung ito na kanuna yung mabasa, eventually, mapalit siya na ito kinabuhi. Pero, sad to say, gamay na tag-time man eh. We have more time for social media. Diba? So, ang kalibutan, pagkausap yun, tayo yung ginisa sa panahon nga bumalik sa panahon ni Luwa. So, ayok, atong taga-time ng pagtuon, sabi na kung di kita kahatag time sa kanang everyday, at least man lang sa itong pagsimpa, sa itong Wednesday, atong pinagamutan nga di kita mawad chance nga makapaminaw sa pulos Ginoo because by then, mapapandyo na itong ginabuhi, then we can produce the transformed life. Next, simplify Christ's life to the world. So, kinibugat ka ni siya. Ato ko nang ipakita na kinabuhi ni Kristo sa kalibutan. So, daghan ay gibuhat si Kristo na angan na itong manaon. But, I hope na ibig kusa na lang na gibuhat ni Kristo at itong gibuhat po. Dire lang kusa. So, atong tanawan si Christ. So, do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility regard others as better than yourself. So, muna itong buhaton sa possibility to simplify Christ's life. Ipakita na ito sa kalibutan nga, wala na tayong selfish ambition, mapailugsanon tang, mula sa uban, mas maayo pa sa ato, which is a struggle siguro sa ato, na binakunanad ta ka ng nagkakakita kita nilabaw. O ito na nga, sila sa gilag, hanggang ako mahimong din. Pero naka-okay na mag-deal kay, ako pagka-deal, marang nag-cheers before. Kaya marang mga grupuhan programs, increase lang ang mga faculty, or a few programs I increase, more or less the same people. Pero I don't like the process that I have to sell myself, I have to compete for a position. Walang hindi ko ma-deal. Because if you trust me, appoint me. Mura na akong prinsipyo. Hindi ko yung favorang na mag-apas ka. No? So, magpaubos na.
ato man nga, sila, no? Militar ng rin self-ambition nga, kinanglan, taas ko, yatakan ako ubang mga katalanggit ko, kabot niya, which is more than the process before. Although karon nag-usap na, but still the process is still the same nga. You have to sell yourself, you have to produce mga paninyo niya sa paniya, which will disqualify me from being a deity. And then sa little of you, look not to your own interest, but to the interest of others. So, kini, something for us to practice. Isod yung kayo nga atong unahon ng uban. Isod ka na unahon ng uban. Diba? Pero mo na yung pabuhat sa Ginoo. Pero Paul, niya, example niya ang life ni Christ to support ka to siya nga virtuous nga ang itong baton. So, have among yourselves that same attitude that is also yours in Christ Jesus. Though he was in the form of God, did not regard equality with God something to be grasped. So, muna yung ibuhat ni Kristo. So, ato pala, simplify. Nga na yung mabutang nga, pwede ta mo exploit and grab. Oh, nakuiram ko. For me, I don't have to sell myself. So, kaya, dapat ko naman paubos. Si Christ gani, nga wala na laing position, mas taas pa sa pagka-Diyos, iyang i-give up for our sake. Muna sa sunod, eh? Rather, he emptied himself, taking the form of a slave, coming in human likeness, and found human in appearance. He humbled himself, becoming obedient to death, even death of the cross. So, kanisa gani, hindi man ta kailangan maabot ani. Pero ang question niya, nag-humble ba ta sa himself by helping even ang atong mga igsoon lang? Diba? Kung wata tabas ng igsoon, kasi layo ang kahit testimony. Kaya gani, gihatag yung life to die for the sinners. So, kung natin yung mabuhat, kung kita wata mag-compete for a certain position, hindi na sa church, windog na siya, nga ang atong one, we regard each one better than ourselves. Kita yung nga, ako itantaas ko, dapat malagad mo na ako, whatever. Kung kita itanan ng nana, malagad ta tanan. Kaya, in that way, you are actually fulfilling this one. Kaya malagad mo ka, mura kang slave, diba? You have to humble yourself. And this is, tarang na ikaw, boss. Pero kung malagad ka, it's like Christ, diba? Siya yung Lord. One time, hugas sa steel sa mga apostles. Si Peter ko siya, hindi ko pahugas ni mo. Pero yun siya, wala kilapot na ko. So, ibuhat ka na ni Kristo pagpaubos, kinilang putol sa dayong the cross. Ito, isang mga simple things. Question, naghimo ba tana sa tungoy soon? Okay? So, muna nga, basin kulang kung atong pag-simplify sa life ni Christ to the world. Kung bilis sa atong mag-so, makita how much mo sa gawas. Diba? How much mo to the world. Therefore, mag-miss na ito ang expectations. You know, now we are saved. We saved na niya. And ang expectation is, we produce a transformed life. Okay, there. You are the light of the world. A city built on a hill cannot be hid. No one after lighting a lamp puts it under the kosher basket, but on the lampstand, and it gives light to all in the house. So, klaro, Kristo, ipakita ang itong kahayag. Kung saan matakahayag ka sa uban. I would say nga kita, kulang pa ganita. Kulang pa ta sa, for example, ang uban, grabe kayong nag-work for the church. Ako na na-mention, uban, yung school lang yun, bisag yung program, para lang makasul sa university, para mag-ministry. Wala tayo na. Kulang ta. Sa paman, kanang sa atong pagsimba, kita ganit, may ubang congregation, kung reklamo, kitaas na kita, 3 hours. Pero ubang mga bono din, kanang sayo, ubang, lapas pa, alas 12, wala unahan pa, wala reklamo. Yeah? And then, ang ubang madenomination sayo, kamanimba, napayotungan, hapon sila manimba na lang. So, makita ito ba, na orag the full short, wata kapakita ni light of the world, kita mahatag example to the world. Kaya, sa verse 16, in the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father in heaven. So, raise ko siya good works. So, natin ipakita. So, mapakita ba na nato sa kalibutan kung di nato mapakita even among the church members. Diba? So, ayaw, mga kaigsuna, no? Ato siya, kanunay na nunaon, nag-isave ta ni Christ, aron ta produce of transformed life. We should be different kung ang tag-holy para ang kalibutan makaila kung kinsa si Kristo. I think kapila na gini siya nabalik-balik in quotation from Mahatma Gandhi. I like your Christ but I don't like your Christians. Kaya wala kami kinabuhi sa mga Christians ang real Christianity. And tagang mga other denominations like sa mga master, for example, ilang gi-atake ka nung ang Christian because wala makita, sige hubog, kailang kasi kung Christian, magkukang dili Muslim.
So, tanang dili Muslim, Christian ang tawag. So, kita lang, hukod, disco, sige lang atake na nila. Kaya sila mo tinuod kay uli sila. So, yan ang concept. So, dili kita convert nila kung di ka ito pakita na dahil din Christian. So, I hope we can simplify Christ's life to the world. Meaning, we try to imitate the life of Christ, the Christ full of service, very humble, and so on. Talang mga good qualities naman ni Christ, we may not be able to imitate all, but at least na yung mga a few siguro na stand out with that. And they can see Christ in us. Okay, so after introspection, first, do we still practice the things that we used to do before we became Christians? So I hope wala nang tatag practice. Kung naman, atong hinahinayan ng tanta. Ayos, hinahinayan na lang. Kaya kasi pag-isang ng Britso. Pag kaya Britso, pwede sa. Next, will people remember the fruits of the Spirit forever because of seeing our life? Ang mga itong i-kwan gusto itong kamulingan. Makinunggo pa nga sila ang mga tao sa mga fruits of the Spirit because nakita nila kita na kinabuhi. Kinabuhi. Next, do we continually transform our life because we practice God's words daily? Okay, so nagsigi ba tayo transform? I hope the transformation is for atong the betterment, not the other way around. Next, are the people attracted to Christ daily because we live real Christianity daily? So I hope ato tayo makuha in short lang, full short kita. Kung kita ang kapera kayo ta, okay, full short ta. But I hope from now on, manikano ta, na we can attract people to Christ by the way we live ato Christian life because we simplify Christ's life to the world. Okay, so nakasalamat ng eksanan. I hope natin po kabutaga. They will produce the expected result that Christ expects from us.